Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Sa oras ng halalan, ang pangalan at reputasyon ng kandidato ay lubos nilang pinangangalagaan. At bagamat hindi lingid sa atin na hindi lahat ng tumatakbo sa halalan ay may mabuting pagkatao, gayon may gagawin nila ang lahat ng paraan upang pabanguhin ang kanilang sarili. Ang katangian ng pinuno ay napakahalaga upang mahusay niyang mapangalagaan ang isang bayan. At sa bansang Israel, ang Diyos ay nagkaloob ng mga pamantayan upang malaman nila ang taong kanilang pipiliin. Ito ay ating matatagpuan sa 17 kabanata ng Deuteronomio, unang talata hanggang 18 kabanata, talatang 14. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Kamusta po mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng mabuting balita ng Panginoon. Sa kabanatang 15 at 16 natunghayan natin ang mga nais ng Diyos na gawin ng bayang Israel upang maalala nila ang kanyang mga ginawa. Sa pamamagitan ng 3 mahalagang pista, ipinakita at ipinaalala niya sa kanila kung sino siya. Sa kabanatang 17 at 18 ay tumatalakay naman ito sa mga tuntuning makapagpipigil sa isang hari, pari at propeta. Ito ang 3 pinakamataas na tungkulin sa bayan ng Israel at nagbigay ang Diyos ng mga tuntunin na kailangan nilang gawin. Tunghayan natin at pag-aralan ang mga habilin ng Diyos. Sa kabanata 17, ganito po ang sinasabi, "Huwag kang maghahandog sa Panginoon mong Diyos ng baka o tupa na may dungis o anumang kapintasan, sapagkat ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos." Sinabi sa kanila ng Diyos na ang lahat ng panganay ay para sa Kanya. Gayon din naman, ang lahat ng mga iaalay, kailangan wala itong anumang karumihan. Kung babasahin natin ang mga hulang kalat sa Lumang Tipan, makikita natin ang mahabang listahan ng mga bagay na sinabi ng Diyos laban sa bayan ng Israel, mga kasalanang nagbigay sa kanila ng kaparusahan. Ang una dito ay ang pag-aalay nila ng mga may sakit na hayop. Halimbawa ay ang isang magsasaka na may matabang baka at nagpa siyang aalagaan ito para sa kanyang sarili. Subalit isang araw nang kanya itong puntahan sa kulungan, natuklasan niyang may sakit ang magandang baka. Tatawagin niya ngayon ang kanyang anak at sasabihin, "Mga anak, hulihin ninyo ang pinakamaganda nating baka at ito ay dalhin natin sa templo upang ialay sa Diyos." At sasabihin naman ng kanyang kapitbahay na siya ay tunay na tapat sa Diyos sapagkat inialay niya ang pinakamaganda niyang baka. Subalit alam ng Diyos ang puso ng bawat tao, kung kaya hindi niya ito tatanggapin sapagkat para sa kanya ito'y walang kabuluhan. Ano kaya't siyasatin ng Diyos ang mga pamamaraan natin sa paglilingkod at pagsamba sa Kanya? At matagpuan na ang lahat ng ating ginagawa para sa Kanya ay walang saysay. Ano kaya ang sasabihin niya? Kailangang siyasatin ng bawat isa sa atin kung papaano tayo naglilingkod sa Diyos. Gaano ba tayo katapat sa ating pananalapi para sa Diyos? Sa totoo lang, mga kapatid, hindi naman gusto ng Diyos ang alinmang baka o ginto o pilak man sapagkat ang lahat ay sa Kanya. Ang mga bundok, dagat, hayop, halaman at kahit ano paman ay sa Kanya. Kung sa gayon, bakit humihingi siya ng alay? Nais niyang gawin natin ito sapagkat ang mga ito'y pagpapala niya sa ating mga kaluluwa at tayo'y hindi niya pagpapalain hanggat hindi lubos ang ating pagbibigay. Halimbawa sa ating paglilingkod, marami ngayon ang nagbibigay ng pinaglumaan nilang gamit sa ibang tao o kaya sa kanilang mga pastor. Mga kapatid, hindi nais ng Diyos ang inyong mga tira-tira o ang inyong mga pinaglumaan. Ang nais ng Diyos na ibigay sa Kanya ay ang mga pinakamahusay para sa atin. Basahin naman po natin ngayon ang talata 2 hanggang 5. Kung may matagpuan sa gitna mo sa loob ng alinman sa iyong mga bayan
na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na lalaki o babae na gumagawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon mong Diyos na lumabag sa kanyang tipam at umalis at naglingkod sa ibang mga Diyos at sumamba sa kanila o sa araw, sa buwan o sa anumang bagay na nasa langit na ipinagbabawal ko, at ito ay masabi sa inyo at iyong mabalitaan ay iyong ang siyasating mabuti. Kung totoo na ang gayong karumaldumal na bagay ay nagawa sa Israel, ay iyong ang ilalabas sa iyong mga pintuang bayan, ang lalaki o babaeng iyon na gumawa ng bagay na masama, at iyo'y babatuhin ng mga bato ang lalaki at babae hanggang sila'y mamatay. Ito ay ang ganap na kautusan laban sa mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Sa mga batas na pinapatupad ng Diyos sa bayan ng Israel, ang kasalanang parusa dito ay kamatayan. Sa ating panahon, naging masyado tayong mapagmahal at naging sibilisado na hindi na natin ipinatutupad ang parusang kamatayan. Subalit, nakakatuwang isipin na ang ating pamayanan ay pinakawalang kinikilalang kautusan sa lahat ng panahon. Hindi ba kayo nagtataka na marahil mali dito ang Diyos na ang kabayaran ng pagsamba sa Diyos-Diyosan ay kamatayan sa pamamagitan ng pagbato? Mapapansin din natin na binanggit niya dito ang salitang Diyos-Diyosan na angkop naman sa kanilang kultura sa kanilang panahon. Marami silang sinasamba at mas sinasamba nila ang mga nilikha kaysa lumikha. Sa palagay ko, ang mga bagay na ito ay nagsimula sa Babel. Sa katotohanan lamang, mga kapatid, ang Babel ay isang lugar kung saan nagpupunta ang mga taong laban sa Diyos. Bakit? Sapagkat nagpadala ang Diyos ng baha, kung kaya sinamba nila ang araw, sapagkat ayon sa kanilang pag-iisip, ang araw ay hindi magpapadala ng baha. Ang hindi nila alam, ang araw ang dahilan kung bakit may tubig ang ulap, at ito din ang dahilan kung bakit umuulan. Marahil ay wala pa silang agham sa kanilang panahon, kung kaya sinasamba nila ang araw, buwan at bituin sapagkat ang alam nila hindi sila sasaktan ng mga ito. Kung kaya mas sinasamba nila ang mga nilikha higit pa sa lumikha sa kanila. Sa talata 6 ay ganito po ang ating mababasa. Sa bibig ng 2 o 3 saksi ay papatayin ang dapat mamatay. Sa bibig ng isang saksi ay hindi siya papatayin. Napansin niyo ba kung papaano inalagaan ng Diyos ang mga walang kasalanan? Hindi maaaring basta na lamang tumakbo ang isang tao na may galit sa kanyang kapitbahay sa mga kinauukulan at sabihing sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Kailangang may 2 o higit pa ang maging saksi upang mahusgahan ng isang tao. Sa ating panahon, isang tao lamang ang kailangan upang mahatulan ng isang tao ng kamatayan. Sa aking palagay, mas mabuti ang pamamaraan ng Diyos. Kailangang 2 o higit pa ang mga saksi, sapagkat pantay-pantay ang pakikitungo ng Diyos sa lahat ng tao. Sa pamamaraan na ibinigay sa kanila ng Diyos, kailangan nilang sabihin ang kanilang problema sa mga pari at mga hukom na ipagkaloob sa kanila ng Diyos. Sa paraan ng pamamahala ng Diyos, hindi na nila dapat kailangan ng hari. Isang malaking pagkakamali kung susundin o sasagutin ng Diyos ang lahat ng ating kahilingan at panalangin. Mapagmahal ang ating Diyos. Kung tayo ay tapat sa kanyang kalooban, ay ibibigay niya ang ating mga kahilingan. Ngunit, kung ang ating kahilingan ay hindi niya kalooban, hindi niya ito ibibigay. Ginagawa niya ito sa akin, at sigurado ako na ginagawa din niya ito sa inyo. Gayunpaman, sinunod ng Diyos ang kahilingan ng Israel na magkaroon ng hari. Ang katotohanan, dito pa lamang sa panahong ito, hinahanda na ng Diyos ang paraan kung papaano mamamalakad ang isang hari. Basahin po natin ang talata 8 hanggang 11. Kung magkakaroon ng usapin na napakahirap para sa iyo na hatulan sa isang uri ng pagpatay at iba pa, karapatang ayon sa batas at iba pa, isang uri ng pananakit at iba pa, o anumang usapin sa loob ng iyong mga bayan, ikaw nga'y titindig at pupunta sa lugar na pipiliin ng Panginoon mong Diyos. Ikaw ay pupunta sa mga paring Levita at sa magiging hukom sa mga araw na iyon at iyong sisiyasatin at kanilang ipapaalam sa iyo ang hatol. Iyong ilalapat ang hatol na kanilang ipapaalam sa iyo mula sa lugar na pipiliin ng Panginoon.
at masikap na isasagawa ang lahat ng kanilang ituturo sa iyo, ayon sa kautusan na kanilang ituturo sa iyo, at ayon sa hatol na kanilang sasabihin sa iyo ay gagawin mo. Huwag kang lilihis sa hatol na kanilang ipinaalam sa iyo, maging sa kanan o sa kaliwa man. Ito ang pamamaraan na ibinigay niya sa kanila. May dalawang tao na may hindi pagkakaintindihan, at ang kanilang mga dahilan ay parang parehong pantay. Hindi lahat ng pangyayari ay nasasaklawan ng 10 utos. Kung kaya't ang mga hindi pagkakaunawaan ay kailangang isangguni sa pari at kailangan silang sumunod sa mga desisyon nila. At ang mga pari ay kailangan silang sumunod sa mga desisyon nila. At ang hindi pagsunod sa mga utos nito ay kamatayan naman ang kaparusahan. Kung ang kanilang hindi pagkakaintindihan ay sakop pa ng kautusan ng Diyos, hindi na nila kailangang sumangguni pa sa pari. Subalit kung hindi naman, kailangan nilang sundin ang sinabi ng pari. Alam ng Diyos na darating ang panahon na hihingi din sila ng hari tulad ng ibang mga bayan. Kung kaya't sinabi sa kanila ng Diyos na kailangan ng Israelita ang magiging hari at hindi taga-ibang bayan. Sa talata 16 at 17, ganito po ang sinasabi, huwag lamang siya magpaparami ng mga kabayo para sa kanyang sarili, ni pababalikin niya ang bayan sa Ehipto upang siya ay makapagparami ng mga kabayo, sapagkat sinabi sa inyo ng Panginoon, huwag na ninyong babalikan mula ngayon ang daang iyon, ni huwag siyang magpaparami ng mga asawa para sa kanyang sarili upang huwag maligaw ang kanyang puso, ni huwag siyang magparami ng pilak at ginto. Narito ang mga patakaran para sa hari. Kung maaalala natin, sinuway ni Solomon ang mga patakarang ito. Una sa lahat, pinadami niya ang kanyang mga kabayo. Pinalaan na siya ng Diyos, subalit sinunod niya ang kanyang gusto at naging palalo siya sa kanyang kapangyarihan. Matapos nito, pinadami naman ni Solomon ang kanyang mga asawa. Nagtala na ng mga babala ang Diyos bago pa man magkahari ang bayan ng Israel. Alam ito ni Solomon, subalit ginawa pa rin niya. At dahil sa dami ng mga babaeng ito sa kanyang buhay, sila ang naging dahilan ng kanyang pagtalikod sa Diyos. At ang ikatlo naman ay ang babala sa pag-iipon ng mga pilak at ginto. Subalit ito pa ang ginawa ni Solomon. Sinimulan ito ng kanyang ama na si Haring David at itinuloy naman niya ito. Subalit nang nag-iipon si Haring David ng pilak at ginto para sa pagpapatayo ng templo, si Haring Solomon naman ay pangsarili ang kanyang hangarin. At ang sanhi ng pagkakawatak-watak ng bayan ng Israel at ang pagkamatay niya ay ang sobrang paniningil ng buwis. Tunghayan po natin ang talata 18 hanggang 20. Kapag siya ay uupo sa trono ng kanyang kaharian, ay kanyang susulatin ang isang sipi ng kautosang ito sa isang aklat na nasa harapan ng mga paring Levita. At iyon ay mamamalagi sa kanya at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay, upang siya ay matutong matakot sa Panginoon niyang Diyos, upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito at ng mga tuntuning ito, upang ang kanyang puso ay huwag magmataas sa kanyang mga kapatid at huwag siyang tumalikod sa utos, maging sa kanan o sa kaliwa, upang mapahaba niya at ng kanyang mga anak ang kanyang paghahari sa Israel. Natunghayan natin sa ating binasa na kailangang pinanghahawakan ng hari ang mga salita ng Diyos, kailangang may sarili siyang sipi ng mga utos ng Diyos at kailangang basahin niya ito araw-araw. Sa kabanatang 18, nagbigay naman ng patakaran ng Diyos sa mga pari. Matapos nito ay nagbigay din siya ng babala laban sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na nagbubunga ng pagsamba kay Satanas. Matutunghayan naman natin sa kabanatang ito ang mga bagay ukol sa mga pari at mga propeta. Basahin po natin ang kabanata 18, 1 at 2. Ang mga haring Levita na buong lipi ni Levi ay hindi magkakaroon ng bahagi ni mana na kasama ang Israel. Sila ay kakain ng mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy at ng kanyang mana. Sila ay hindi magkakaroon ng mana na kasama ng kanilang mga kapatid. Ang Panginoon ang kanilang mana, gaya ng sinabi niya sa kanila. Ang mga pari ay nanggaling sa tribo ni Levi at lahat ng mga Levita ay naatasang maglingkod sa templo. Wala silang kahit na anumang pag-aari, tanging ang Diyos lamang ang kanilang kayamanan.
Sa mga nakalipas nating mga pagbabasa, hindi binanggit ng Diyos kung papaano kukunin ng hari ang kanyang sweldo. Subalit dito binanggit niya kung papaano kakain at saan kukuha ng pangangailangan ang mga pari. Sa ating panahon, ang sweldo ng pastor ang isa sa mga maselang usapin sa loob ng isang simbahan. Sa ating nabasa, naging malinaw ang Diyos nang sinabi niyang tatanggap ang mga pari. Basahin naman po natin ngayon ang talata 3-5. At ito ang magiging bahagi ng mga pari sa bayan, mula sa kanila na naghahandog ng alay, maging baka o tupa. Kanilang ibibigay sa pari ang balikat, ang 2 pisngi at ang tiyan, ang mga unang bunga ng iyong trigo, alak, langis, at ang unang balahibo ng inyong mga tupa ay ibibigay mo sa kanya, sapagkat pinili siya ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong mga lipi upang tumayong tagapaglingkod sa pangalan ng Panginoon, siya at ang kanyang mga anak magpakailanman. Isa ito sa mga dakilang turo ng Diyos. Hanggang ngayon, ito ang pamamaraan ng Diyos upang maisagawa ang kanyang gawain sa mundo. Inaasahan niya ang mga tao ang susuporta sa mga taong nagbigay ng kanilang buong panahon sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mundo. Kung magsisimulang magdala ng mga baka at iba pang mga pagkain ang mga anak ng Diyos sa mga tagapaglingkod ng Diyos, marahil ay may beef steak at iba pang masasarap na pagkain sa kanilang hapagkainan. Ngunit hindi ito ang nais sabihin ng Diyos. Inaasahan niya na susundin natin ang ganitong pamamaraan sa mga tagapaglingkod ng Diyos. Sa talata 9-12 ay ganito po ang sinasabi, pagpasok mo sa lupaing ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag kang mag-aaral gumawa ng ayon sa mga karumal-dumal na gawain ng mga bansang iyon. Huwag makatagpo sa iyo ng sinumang nagsusunog sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae bilang isang handog ng manghuhula o manggagaway o engkantador o mangkukulam o gumamit ng anting-anting o nagpapagamit sa masasamang espiritu o sa lamangkero o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sinumang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumaldumal na mga gawaing ito, ay pinalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo. Pinagsabihan sila dito ng Diyos na kung sila ay nasa lupain, na hindi sila dapat makiisa sa mga kasuklam-suklam na gawain doon. Ang babalang ito ay naulit muli sa bagong tipan. Nagbabala si Pablo nang sabihin niya sa unang Timoteo kabanatang 4 talatang 1 ang ganito, ngayon ay maliwanag na sinabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. Maraming panganib sa pakikipaglaro sa astrolohiya, mga kaibigan. Tandaan natin na nagbigay ng babala ang Diyos tungkol sa pagsamba sa araw, buwan at mga bituin. Maraming tao ngayon ang nais magbigay halaga sa kung ano ang sinasabi ng mga bituin kaysa sa kung ano ang sinasabi ng kanilang mga Biblia. Maraming mga tindahan ngayon ang nagtitinda ng mga bagay tungkol sa astrolohiya. Sa telebisyon, napapanood natin ito at kahit saan tayo tumingin, nakikita natin ito. Mga kapatid, ang astrolohiya ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Ang Diyos din ang nagsabi nito. Hindi ganong biro ang demonyo, maraming magpapatunay dito. Kung kaya maraming nais makasumpong nito, gumagamit sila ng ipinagbabawal na gamot at iba pang paraan na maisip nila upang maabot lamang itong kakaibang mundong ito. Alam din ba ninyo na tuwang-tuwa din si Satanas na maabot ang tao? Bilang isang anak ng Diyos, kailangang alisin natin ito sa ating buhay. Sino mang anak ng Diyos ang gumagawa nito ay may mahinang pananampalataya at hindi naniniwala kay Kristo Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Ang kanyang babala ay malinaw sa buhay ng mga Israelita at gayon din sa atin. Alam niya kung ano ang makakabuti sa atin bilang kanyang mga anak. Hindi ko alam sa inyo, subalit ako'y para kay Kristo. Basahin po natin ang talata 13 at 14. Dapat kang manatiling walang kapintasan sa Panginoon mong Diyos, sapagkat ang mga bansang ito na iyong aagawan ay nakikinig sa mga manggagaway at mga manghuhula. Ngunit tungkol sa iyo, hindi ka pinahihintulutan ng Panginoon mong Diyos na gawin mo ang gayon. Ang mga bayang ito ay sumasamba sa mga Diyos-Diyusan.
sila ay parurusahan ng Diyos at papaalisin sila sa kanilang lupain. Subalit tinawag ang bayang Israel upang masaksihan ang kadakilaan ng tunay at buhay na Diyos. Sa ating mga napag-aralan, hindi lamang babala ang itinuro sa atin ng Diyos, subalit higit sa lahat ay ang relasyon. Isang relasyon na walang bahid ng anumang kasuklam-suklam na mga gawain. Isang relasyon na malaya, wagas at malinis. Sa oras na ito mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sino mang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreyo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo 9:14. Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagpapala. Pagpapala na nasumpungan namin sa aming pag-aaral ng iyong banal na aklat. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.